Good morning mga kalagi. Magluluto ako ngayon ng sinigang sa miso na isda. Meron ako ditong powder, dalawang balot pala yan kasi maliliit lang. Bawang sibuyas, kamatis, luya, sili pang sigang, tsaka yung isda na bangus na gagamitin ko. Bali boneless pala yan. Pinaboneless namin yan sa palengke. Tapos yung gulay, labanos, pechay, tsaka okra. Mas maraming gulay, mas masarap. Depende yan sa inyo kung anong gulay ang gagamitin nyo. Tapos nagpainit na rin ako ng kawali dito. At maglalagay na rin ako ng mantika dahil nga magigisa ako ng bawang sibuyas. So, ayan. Kung nakikita nyo, pinagsama-sama ko na po yan kasi madali ang luto lang to. Pero mahaba ang aking video. Sana matapos nyo. So, ayan. Kailangan mo lang din siyang lutuin ng maayos. Hintayin na mag-brown-brown at lumabas yung sarili niyang aroma. Ngayon na lang, bali, first time ko magluto ng sinigang sa miso. Kasi madalas yung ginagamit ko yung sinigang sa gabi, yung yung original, yung sa sampalok. So, titikman natin tong miso. Kung masarap ba siya. Ayan, ang bango niya. At kailangan mo lang din siyang halu-haluin o mekos-mekos. Kasi gusto ko sa kamatis talaga, yung lutong-luto talaga. Tapos naglagay na rin pala ako ng tubig dyan. At hihintay lang natin na kumulo. At maglalagay ako dyan ng paminta at patis. Ayan, kung nakikita nyo, kumukulo na po siya. At ilalagay ko na yung pangpaasim o yung sinigang sa miso. 2 piraso po yung nilagay ko. Una ko siyang nilagay kasi pag nailagay ko na yung isda, hindi ko siya pwedeng haluin kasi madudurog yung isda. Pero depende na lang po yan sa inyo kung paano kayo magluto. Kung gusto nyo unahin yung isda, pwede din naman. May kanya-kanya po tayong kung paano tayo magluto. At kailangan mo lang din siyang mekos-mekos. Ayan, sobrang bango niya. First time ko magamit nitong sa miso. Sinigang sa miso. Buti na lang merong ganito. Kasi minsan yung bibili ka lang sa palengke. Yung parang, yung powder ba yun? So, ayan, nilagay ko na rin yung isda. Yung ulo, 2 ulong isda. Tapos, ayan. Sobrang taba nitong nabili naming isda na bangus. Ang taba niya, grabe. Sasakit talaga yung batok mo dito. Kung gusto mo ma-high blood, nako, ito na yon. Charot lang. So, bali, grabe talaga. Ang taba na nabili naming bangus. Walang halong biro talaga. Ang taba niya. Pero, yung isang buo naman talaga niya, kasi isang buong bangus po ang binili namin, malaki, nasa 500 mahigit na. Tapos ayan, nilagay ko na rin yung okra. Inuna ko yung okra tsaka yung labanos kasi matagal-tagal to maluto kaysa sa pechay. Yung pechay kasi sandali lang maluto yan. So ayan, pagpasensyaan nyo na, iniisa-isa ko kasi nakababad pa yan sa tubig at mahirap siya kunin sa ilalim kasi nasa ilalim pala yan. Kasi pinagsama-sama ko lang yung gulay. Ayan, at kailangan mo lang din siyang halu-haluin. Ganyan, hindi siyang halong-halo, yung parang iilalim mo lang yung gulay para hindi madurog yung bangus. At hintayin lang natin na kumulo at takpan muna para maluto ng maayos yung gulay. Ayan, kung nakikita nyo, kumukulo na at pasensyaan nyo na, nabubulol na naman ako. At ayan po, nilagay ko na rin yung pechay. Hinuli ko yung pechay kasi madali lang naman maluto yan. Kung kitang-kita nyo, ang dami pong gulay na ilagay ko kasi mas masarap kung maraming gulay talaga. At nilagay ko na rin yung sili. Kasi kinakain ko talaga yung sili na yan. Mahilig po talaga ako sa sili. So, kayo mga kalagi, anong ulam nyo ngayon? Tamang-tama to yung ulam namin kasi tag-ulan ngayon, ang sarap humigop ng sabaw. At kailangan mo lang din siyang iilalim ko lang yan kasi pag nailalim mo lang yan, madali lang naman maluto yan. Ay, ang daming gulay. Ang sarap. Gusto ko rin yung pechay. Masarap to. Pwede to sa tinola, pwede din naman sa nilaga. Depende sa inyo. Pwede din naman sa sinigang. Basta gusto ko yung pechay. Ang sarap po. Ayan, kung nakikita nyo, di ba kanina umaapaw siya pero ngayon, tamang-tama lang. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.